foremost, I'm very happy to welcome our brothers and sisters from Pakistan. Let's welcome them with a round of applause. Can you raise them some? We've been praying for your arrival and planning for a very long time. Kami sobrang nanalangin sa inyo ng mahabang panahon. And I know there was many ups and downs as we are approaching to the completion of this time. At alam ko ay merong mga pagsubok tayong pinagdaanan habang ginagawa natin ito. But I had no doubt that God was going to make it happen. Pero wala akong doubt na gagawin ito ng Diyos. Amen? Amen. Now that we are here, even our church members are praying for your arrival. At ngayon na nandito kayo, kahit ang aming mga member ay nananalangin para sa inyo. You know, because we are holding onto the Word of God together. Dahil tayo ay mahawak sa salita ng Diyos sama-sama. Meaning we do everything not for our purpose but for God's purpose. Ibig sabihin, hindi natin ginagawa yung mga bagay-bagay para sa ating kadahilanan, kundi sa kadahilanan ng Diyos. We do everything to live our life for the devotion for what God wants. Ginagawa natin lahat ng bagay para sa devotion na nais ng Diyos. Please fix the howling. Because we never do anything for our own purpose. Dahil hindi natin kayang gawin yung mga bagay-bagay sa sarili natin. We do everything for God's grace. Ginagawa natin lahat ng bagay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Amen. All of the sweat, every energy, every money we spend for Jesus Christ. Lahat ng pawis, yung enerhiya at yung pera na ginagamit natin, ito ay para kay Kristo. And that's what you need to remember. I want to be connected for God's purposes every day. At ito yung dapat lagi nating alalahanin na gusto kong makonekta sa Diyos I pray araw-araw. that all of you be connected within God's plan every day in your life. Okay, nanalangin na bawat isa sa atin, tayo ay konektado sa plano ng Diyos araw-araw ng ating buhay. Amen? Amen. The title of today's message is Under Wrath to Under Grace. At yung ating titulo ngayon ay mula doon sa pagkamuhi at papunta doon sa biyaya, From grasya. the title alone, you need to receive grace in today's message. At mula doon sa titulo pa lang, kailangan makatanggap na tayo ng biyaya. That we all used to belong under the wrath of God. Na tayong lahat ay nandoon sa galit ng Diyos. But by God's grace, now we live under the grace of God. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay namumuhay sa kanyang biyaya. We need to truly understand the meaning of this title. Kailangan tunay nating maunawaan yung titulo na ito. And every day, truly enjoy the fact that, hey, I'm under God's grace. At araw-araw ay mamuhay tayo doon sa katotohanan na ako ay nasa biyaya ng So Diyos. you need to find true rest in your life. Kaya tayo ay dapat mahanap natin yung tunay na kapahingahan sa By ating buhay. true rest, I mean restoration of your spiritual state. Ang ibig sabihin nito ay yung pagpapanumbalik ng ating spiritual na estado. You know, when you're tired, we take a sleep. Kapag tayo ay pagod, tayo ay natutulog. And when we sleep, we feel rejuvenated, right? At kapag tayo ay natulog, ay nakakapahinga tayo. I mean, some of you sleep during worship time At yung iba naman sa inyo natutulog habang because nag-worship you are so tired. dahil kayo sobrang pagod. So that's why we sleep during nighttime. Kaya tayo natutulog kapag gabi. So we don't have to sleep during worship time. Para hindi tayo dapat matulog kapag worship. So when we're tired, we sleep. Kapag tayo ay pagod, tayo natutulog. When you're hungry, we eat. Kapag tayo nagugutom, tayo kumakain. And we do many, many different activities to restore our energy. At marami tayong ginagawa para mapanumbalik yung ating But we lakas. don't think about restoration of our spiritual energy. Pero hindi natin iniisip yung pagpapanumbalik ng lakas ng ating spiritual. You have to take rest to restore your spiritual state. Kailangan tayong magpahinga para maipanumbalik yung ating spiritual So state. how do we restore our spiritual state? Paano natin ipapanumbalik yung ating spiritual state? What kind of rest do you need to take? Anong klaseng pahinga yung kailangan mong gawin? You need to have a deep meditation of the Word of God. Kailangan tayong magkaroon ng malalim na pagninilay ng salita ng Diyos. We're worshiping right now. Tayo ay sumasamba ngayon. Our team sang praise to God. At yung aming grupo ay umawit ng papuri sa Diyos. Our pastor Julie prayed for our congregation. At si Pastora Julie ay nanalangin para sa ating We had a kongregasyon. special praise from our remnants. At yung special na praise para sa And mula sa now ating the remnant. message is being proclaimed. At ngayon yung mensahe ay naipapahayag. Every aspect of worship must come to you as grace. Dapat lahat ng aspeto ng pagsamba ay nagbumula sa iyo bilang isang biyaya. You need to restore true thanksgiving through every part of worship At kailangan tayong magkaroon ng pasasalamat sa lahat ng bahagi ng pagsamba so that we can hold to the word of God being preached to us right now. para tayo ay makahawak sa salita ng Diyos na naipapahayag sa atin ngayon. I mean, what is in your heart every day? Ano yung nasa puso natin araw-araw? What's in your mind every day? Ano yung nasa isip natin araw-araw? One of our pastors asked me, how did you and your wife meet?
At tinanong ako ng isang pastor, paano kayo nagkita ng iyong asawa? And you guys heard the story before. At narinig nyo na yung storya, di ba? So when we were dating for 1 month, we were dating. I was in America. She was in Korea. Nung kami ay nagde-date, sa loob ng isang buwan, ako ay nandun sa Amerika at siya ay nasa Korea. And the only way I can talk to her is to wake up early in the morning, like 4 in the morning. At ang tanging paraan para makausap ko siya ay kailangan kong gumising ng alas 4 ng And if I madaling want to araw. talk to her, I have to stay late at night. So para gusto ko siyang makausap, kailangan kong matulog ng gabi na. Was it impossible? Imposible ba yun? No. Hindi. Why? Bakit? Because that's what I always think about. Kasi yun yung lagi kong iniisip. Word of God must be like that in your heart. Yung salita ng Diyos ay dapat ganito sa iyong puso. Like your first love. Parang first love. Like you're writing a letter to the person you love. Para kang nagsusulat ng sulat sa iyong minamahal. Like you're reading the letter from the person who just wrote that letter to you. Parang binabasa mo yung mensahe ng tao na minamahal mo na sumulat sa iyo. Like you tell the loved ones, I love you. Na sinasabi natin, mahal kita. Do they say, you said that before? Why do you say that every day? Do they say that? Sasabihin ba nila sa iyo na sinabi mo niyan kahapon? No. Hindi. Every time you hear I love you, I say, oh, I love you too. At tuwing narinig natin na mahal kita, sasabihin natin, mahal din kita. Like I tell my children, I love you. Sinasabi ko sa aking mga anak, mahal kita. Dad, you told me that yesterday. At sinabi mo na yan sa akin kahapon. Why are you saying it again? Bakit sinasabi mo ulit ngayon? They will never say that. Hindi nila yun sasabihin. Over and over, I say, I love you. At lagi kong sinasabi sa kanila na mahal And I kita. express my love to them. At ipinapakita ko sa kanila yung aking pag-ibig. And in return, they drive me crazy. At ang bilang sukli ay ginagawa nila akong baliw. Every day, they do this. At araw-araw ginagawa nila to. But I still say, I love you. Pero lagi kong sinasabi na mahal What ko is kayo. the word of God to you? Ano yung salita ng Diyos para sa iyo? Do you truly know the value of the word of God? Alam mo ba talaga yung halaga ng salita ng Diyos? That meditation must take place. Itong pagninilay nito ay dapat maganap To have true thanksgiving for salvation. para magkaroon ka ng tunay na pasasalamat sa kaligtasan. Resting isn't going on vacation somewhere. Yung pagpapahinga, hindi ito yung pagbabakasyon. Resting isn't going, you gotta go off somewhere nice. O pumunta doon sa isang lugar na maganda. Rest means you have to restore thanksgiving for the salvation God has given you. Yung pagpapahinga, ito yung papanumbalik ng pagpapasalamat sa kaligtasan na ibigay sa iyo ng Diyos. Are you thankful for salvation? Papasalamat ka ba sa kaligtasan? Amen? Amen. One more time. Are you thankful for salvation? Ikaw ba ay nagpapasalamat sa iyong kaligtasan? That is how you take rest in your spirit. Ganito tayo nagpapahinga sa ating spirito. Amen? Amen. Are you happy because of the gospel? Kayo ba ay masaya dahil sa gospel? Amen? Amen. What is the gospel? Ano yung gospel? Jesus is the Christ answer to all my problems. Amen. Si Jesus ang Kristo, sagot sa lahat ng aking problema. Amen? Amen. That should make you happy. Ito dapat yung magbibigay sa iyo ng kasiyahan. That's why worship should be happy. Kaya dapat yung ating pagsamba ay masaya. I told you, right? I told my youngest son. He asked me a question. Tinanong ako ng aking bunso ng tanong. Dad, what do we do when we go to heaven? Sabi niya, anong gagawin natin pag nandun na tayo sa langit? I said, we worship God. Sabi ko, magsasamba tayo sa Diyos. How long do we worship God? Sabi niya, gaano katagal? I said, forever. Sabi ko, habang buhay. Forever we worship God? Habang buhay tayo magsasamba sa Diyos. Like every day we worship God? Araw-araw tayo magsasamba sa Like Diyos. 24 hours a day we worship God? 24 hours a day tayo magsasamba sa Diyos. Forever and ever we worship God? Habang buhay tayo magpupuri sa Diyos. Like he can't even sit straight for 1 hour worship right now. At hindi nga siya makaupo dito sa loob ng isang oras lang. So he's got lots of worries about heaven. Kaya sobra yung pag-aalala niya tungkol sa langit. But heaven is going to be so much more than what we think. Pero yung kalangitan, ito ay sobrang higit pa kaysa sa iniisip natin. Worship, it's just but a taste of what God can provide us. Pero yung pagsamba ay patikim lang nung kayang ibigay sa atin ng The Diyos. joy I have in enjoying the gospel, Yung kasiyahan na meron ako sa pag-enjoy sa gospel. the amazing change of my life that took place because of the gospel, Yung pambihirang pagbabago ng buhay na naganap sa akin dahil sa gospel. the thanksgiving because of the gospel. Yung pasasalamat na dahil sa gospel. Amen? Amen. This is how you take rest. Ganito tayo dapat nagpapahinga. Change your understanding about rest, Baguhin gentlemen. natin yung ating pagtingin sa pagpapahinga. You need to find the purpose for your life. Kailangan nating mahanap yung dahilan ng ating buhay. Don't live every day just because you wake up, At huwag tayong mamuhay araw-araw dahil lang tayo gumigising. because you have to live. Dahil lang kailangan mong mabuhay.
Just because you have to do things, don't just live like that. At wag lang tayo mamuhay dahil kailangan natin gawin yung mga bagay-bagay. Live every day fulfilling the mission God has for you. Tayo ay mamuhay araw-araw na tinutupad yung misyon na binigay sa'yo ng Diyos. People with God's purpose are different. Yung mga tao na mayroong dahilan ng Diyos ay kakaiba. They're energetic. Sila ay malakas. They don't give up. Hindi sila huminto. They have confidence Meron silang kumpiyansa. because they are living a life God wants them to live. Dahil sila ay namumuhay doon sa buhay na nais ng Diyos para sa kanila. Amen? Amen. Find God's mission for you every day. At hanapin mo yung mission ng Diyos para sa iyo araw-araw. This is true rest. Ito yung tunay na This is kapahingahan. what we call true healing. Ito yung tunay na kagalingan. Healing is a person who's happy, Yung kagalingan, ito yung taong masaya who's thankful, at nagpapasalamat. who is physically living for God's mission. At namumuhay para sa misyon ng Diyos. You're always angry. Kayo ay laging galit. You're always sad. Kayo ay laging malungkot. You're always tired. Kayo ay laging pagod. No purpose in your life. Walang purpose ng iyong buhay. That is not healing. Hindi yun kagalingan. Healing is a different type of lifestyle. Yung kagalingan, ito yung kakaibang uri ng A pamumuhay. person who might not have any physical illness may not have true healing. Yung mga tao na merong physical na o walang physical na karamdaman ay maaaring hindi sila merong tunay na kagalingan. Being used for God's purpose is healing. Yung magamit para sa dahilan ng Diyos, ito yung kagalingan. Amen? Amen. Therefore, we become who are nobody to everybody. At tayo ay nagiging mula dun sa pagiging wala ay nagiging everybody. We were nothing, but we become everything. At wala tayo, tapos nagkakaroon tayo ng lahat ng bagay. You know the word remnant? Alam niyo ba ibig sabihin ng remnant? By definition, it could mean in a good way those who survive. At sa magandang salita, pwedeng sabihin na sila yung mga nakaligtas. But in another definition, it means like leftover trash. Pero sa ibang salita naman, parang ito yung mga tira-tira. Right? But from that, what seems nothing, it seems like it's nothing. At parang sila ay wala. That one seed that looks so small and tiny, it looks like it's nothing. Yung maliit na buto ay sobrang liit at parang ito ay walang halaga. That becomes a mighty tree. Pero ito ay nagiging malaking puno. Amen? Amen. Through that tree, you form a forest. At mula dun sa puno na yon, ikaw ay This nagbubuo ng isang is the gubat. power of the remnant in the gospel. Ito yung kapangyarihan ng mga remnant sa gospel. Amen? Amen. I pray all of you to find true rest today through today's worship. At ako ay nananangin na bawat isa sa atin matanggap ng tunay na kapahingahan sa ating Now, pagsambahayan. what do we need to understand true rest? At ano yung kailangan natin maunawaan para maunawaan yung tunay na kapahingahan? You have to understand where you were before. At kailangan mo maunawaan kung nasan ka noon. We used to be under wrath. Tayo ay dati nandoon sa puot ng Diyos. Under wrath, in verse 1, it says this, and you were dead in your trespasses and sin. We were dead. Tayo ay patay. Because of our sin, we were dead in our sin. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay patay. What does it mean to be dead in your sin? Ano ibig sabihin ng pagiging patay sa ating mga kasalanan? Death means its true meaning is separation. Ang ibig sabihin nito ay pagkahiwalay. Because of the trespasses of sin, we were separated from God. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. That's the true meaning of death. Ito ang ibig sabihin ng kamatayan. Meaning spiritual death has taken place in our life. Ibig sabihin yung espiritual na kamatayan ay naganap sa ating The buhay. moment you're born with this original sin that separates you from God. Nung tayo ay pinanganak, tayo ay merong original na kasalanan na naghiwalay sa atin sa Without Diyos. any fault of your own, we live a life of slavery of Satan. At wala naman tayong ginawang kasalanan, pero tayo ay namumuhay na alipin ni Satanas. Our life is destined to end up in hell for eternity. At yung ating buhay ay nakadestino pumunta sa This is the impyerno. state of sin we belonged to before. Ito yung estado ng kasalanan kung saan tayo naroroon dati. Oh, you may say, oh, that person, he's a good person. Pwedeng sabihin natin na, mabuti naman siyang tao. Somebody asked me a question. Mayroon nagtanong sa akin, You mean the great generals that saved Korea? Are you telling me that they're in hell? ibig sabihin mo, yung dakilang general na nagligtas sa Korea, sila ay The nasa generals impyerno. 500 years ago who saved Korea, are you telling me that they're in hell? Yung mga general na nagligtas sa Korea, nasa impyerno ba sila?
Well, I don't know, because what happened 500 years in Korea? I don't know. Eh, hindi ko alam kasi hindi ko maalam kung ano yung nangyari 500 I years. read it in books of the history of Korea. Narinig ko yung mga aklat tungkol sa Far history. as I know, gospel was never reached that there in 500 years ago. Pero sa pagkakalam ko, hindi pa nakarating yung gospel nung panahon na yon. But I can't speak for that general. Hindi ako pwede magsalita tungkol sa general na yun. What I can speak about is that fact that people who are separated from God are under the state of sin. Pero ang kaya ko lang sabihin na yung mga tao na hiwalay sa Diyos ay nandoon sa estado ng kasalanan. They have become slaves to Satan. Sila ay mga alipin ni Satanas. Let's read verse 2 together. In which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of obedience. This is who we were before. Ito tayo dati. We were the sons of disobedience. Tayo ay anak ng pagsuway. Who are the sons of the disobedience? Sino yung mga anak ng pagsuway? Who was the first person who would disobey God? Who was that? Sino yung unang tao na sumuway sa Diyos? It's talking about Adam. Ito ay tumutukoy kay Adan. Adam's disobedience to the words of God. Yung pagsuway ni Adan sa salita ng Diyos. You are the sons of disobedience. Kayo ay mga anak ng pagsuway. Meaning we are the descendants of Adam. Ibig sabihin tayo ay nagmula kay Adan. Because Adam became slave to Satan, we become slave to Satan. Dahil si Adan ay naging alipin ni Satanas, tayo ay naging alipin din ni Satanas. The sin that I did not do, Yung mga kasalanan na hindi ko that's ginawa been passed down to me, ay naipasa sa akin who has now enslaved me as slave of Satan. na nag-alipin sa akin mula kay Satanas. This is the life that we were before. Ito yung buhay kung saan naroon tayo dati. And not only that, we only live for ourselves. At tayo ay namumuhay lang para sa ating sarili. As people who are in state of sin. Na bilang tao na nasa estado ng As kasalanan. people who belong to Satan. Na pag-aari ni Satanas. What does it say in verse 3? Let's read it together. Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. What is this verse saying? Ano ibig sabihin ng verse na ito? You carried out the desires of your hearts. Ibig sabihin, ginagawa natin yung nais ng ating puso. Meaning what? We only live for ourselves. At tayo ay namumuhay lang para sa ating sarili. As recorded in Genesis chapter 3. Kagaya ng sinabi sa Genesis chapter 3. Satan comes to Eve. What does she say? Si Satanas pumunta kay Eva, ano sinabi He niya? says to Eve, hey, if you eat from this fruit, you can be like God. Kapag kumain ka sa punong ito, ikaw ay magiging kagaya ng Diyos. She doesn't even care about disobedience or anything. Wala siyang pakialam sa pagsuway o Oh, anuman. I can be like God? Ako ay magiging kagaya ng I Diyos. can have this amazing power of knowledge of knowing good and evil? Magkakaroon ako ng kapangyarihan upang malaman ang mabuti at hindi mabuti. I can be someone great? Kaya ko maging dakila. You know, Genesis chapter 3 is all about selfishness. That's what it Yung is. Genesis chapter 3, ito ay tungkol lang sa selfishness. Satan, even now today, deceives us through selfishness. At maging si Satanas ngayon ay dinideceive tayo dahil sa pagkaging He makasarili. only makes you think about yourself. At gusto niya na ikaw ay mag-isip lang tungkol sa What iyong makes sarili. you happy? Kung ano yung magpapasaya sa iyo. What makes you angry? Ano yung magbibigay sa ng galit. What you can do? At kung ano yung kaya mong gawin. What you cannot do? At kung ano yung hindi mo kaya All gawin. the standard is on you. Yung mga standard na ito ay nasa sa That's iyo. what Satan does. Ito yung ginagawa ni Satanas. And then he wants you to live for all kinds of money and materials. At gusto kanyang mamuhay sa pera at mga material na bagay. Genesis chapter 6 is all about doing what people want to do. At yung Genesis chapter 6, ito yung tumutukoy doon sa mga nais gawin Genesis ng tao. chapter 11 is all about personal success. At yung chapter 11 naman ay tungkol sa personal na katagumpayan. This is Satan's method even now today. Ito yung method ni Satanas hanggang sa ngayon. How did we ever come out from this wrath of God? Paano tayo nakalabas dito sa puot ng Diyos? Can you set yourself free from the wrath? Kaya nyo bang iligtas ang inyong sarili sa Can galit you na ito, set sa puot na yourself ito? free from the state of sin? Kaya nyo bang iligtas ang inyong sarili sa Can estadong you ito set ng yourself kasalanan? free from the slavery of Satan? Kaya nyo bang iligtas ang inyong sarili mula sa pagkaalipin ni Satanas? Can you set yourself free from all the curse and condemnation of original sin? Kaya nyo bang alisin ang inyong sarili mula doon sa mga sumpa ng orihinal na kasalanan? It is impossible. Ito ay imposible. That's why God sent Jesus Christ. Kaya ipinadala ng Diyos sa Jesucristo. From the beginning of Genesis chapter 3:15, giving us the promise of Messiah.
Mula pa doon sa Genesis 3:15, ipinangako niya yung Messiah. In the story of Noah, God shows Jesus Christ to the ark of Noah. At sa panahon ni Noah, ipinakita ng Diyos si Jesus sa pamamagitan ng arko ni Noah. As the brown snake was raised in the desert, Jesus, whom Christ will be raised for our sins. At kagaya nung bronze snake na naitaas doon sa disyerto, si Jesus ay tinaas para sa ating mga kasalanan. The sacrificial lamb, the blood that was posted on the doorpost in Egypt, same thing, the blood of Christ. Yung dugo ng tupa na ipinahid doon sa pinto, doon sa Ehipto, ay tumutukoy din kay Jesucristo. All of Old Testament is talking to us about the coming of the Messiah. Lahat ng nakasulat sa lumang tipan ay tumutukoy sa pagdating ni Jesucristo. This Christ came and his name is Jesus. At dumating siya, pangalan niya ay Jesus. So Peter confessed for the first time in human mouth, you are the Christ, the Son of the living At sa God. unang pagkakataon, ipinahayag ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay. Amen. Amen. This amazing covenant has brought us salvation. At yung pambihirang pangahong ito ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. We call this salvation under grace. At tinatawag natin yung kaligtasang ito na under grace. Let's read verse 8 together. For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing, it is the gift of God. Amen. 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 By God's grace you have been saved. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. We are saved by grace. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya. What's the point about grace? Ano yung punto tungkol sa biyaya? It is not of your doing. Ibig sabihin, hindi mo to ginawa. I mean, I say this all the time. Pastor Reyes, do you really know how to swim? I don't know. We'll test his swimming skills. I don't know. Let's say he's drowning in the water. We'll test it this afternoon. We'll throw him in the water. Halimbawa, siya ay nalulunod. Right? Okay, survive. At survive. And he's drowning in the water. At siya ay nalulunod sa tubig. If I tell him, hey, save yourself. At sinabi ko sa kanya na iligtas mo ang Have iyong you ever sarili. seen someone drowning in the water? Nakita na ba kayo nung nalulunod? I had 2 experiences of almost nearly drowning in the water. Ako naka-experience na 2 beses na parang halos malunod. Both of the times somebody saved me. At 2 beses merong nagligtas sa akin. The one common characteristic of someone drowning in the water is that they cannot save themselves. At isang karakteristik ng isang taong nalulunod ay hindi nila kayang If iligtas you yung can kanilang save sarili. yourself, you're not drowning, you're swimming. Kapag kaya mong iligtas sa sarili mo, hindi ka nalulunod, ikaw ay So lumalangoy. to Ace who is drowning, if I tell him to save yourself, it's nonsense. At kapag siya ay nalulunod at sinasabi ko sa kanya na iligtas niya ang kanyang sarili, ito Move ay your arms, nonsense. move your legs, move your head. It doesn't mean anything to him. Igalaw mo yung kamay mo, yung paa mo, yung ulo mo, wala itong ibig sabihin tungkol Try sa kanya. harder, I will cheer you on. It doesn't mean anything to him. Subukan mo pa at i-cheer kita, wala itong halaga sa kanya. Someone strong enough has to draw in and grab him out of the water. Merong malakas na tao na dapat abutin siya at iligtas siya doon sa... You are saved by grace. Kayo ay niligtas dahil sa biyaya. Amen? Amen. To that statement, the only response we have is, thank you, Jesus. At mula doon, yung response na dapat meron tayo ay salamat, Jesus. Let's say it together. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Every day, that's the heart you need to live by. Araw-araw, dapat ito yung puso na We ipinamumuhay natin. forget the amazing grace God poured upon us. Nakakalimutan natin yung pambihirang biyaya na ibinigay sa atin Oh, ng this Diyos. problem, that problem. Yung problemang ito, yung problemang yan. What is money when you're drowning and about to die? Think about it. Ano yung pera kapag ikaw ay nalulunod na at mamamatay? Oh, I have illness. Meron akong sakit. What is illness if you're about to die for all eternity? What does that illness matter? Ano yung sakit kung ikaw ay mamamatay na at habang buhay? Compare the problem you're going through to eternal death. Compare it. At ikumpara natin yung problema kaysa doon sa walang hanggang In kamatayan. which way is the scale going to tip? Ano yung mas mabigat? Christ saved us by grace. Tayo ay niligtas ng Diyos mula sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Amen? Only response is what? Thank you, Jesus. Ang tanging sagot natin ay salamat, Jesus. Saved by grace. Saved by grace. Not only that, He promises of the blessings of the kingdom of God. At hindi lang yun, ipinangako niya yung pagpapala ng kaharian ng Diyos. Let's read verse 6 together. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus.
You are already sitting in the heavenly places with Christ Jesus. Ikaw ay nakaupo na doon sa makalangit na lugar kasama si Yesu We Kristo. call this already but not yet. Itawag natin to na nandoon na pero hindi pa. Say it with me. Already, Already, not yet. not yet. It's done already. Tapos na. But time schedule has not yet come. Pero yung oras ay hindi pa Nothing dumarating. can change it. Nothing can change Wala it. nang makakapagbago nito. It's already done, finished. Tapos na. You will get to experience it. Pero mararanasan mo pa lang. Jesus speaks. Sabi ni Jesus, God speaks. ang sabi ng He Diyos, raised you up from death. Ni-raise up ka niya mula sa kamatayan. You are sitting in the place with the throne of God with Jesus Christ. At ikaw ay nakaupo doon sa lugar kung saan nakaupo si Yesu Kristo. Amen. 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 What is the power of the word of God? Ano yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? That it will absolutely be fulfilled. Na ito ay matutupad. Amen. Amen. You don't have to worry about this. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol dito. You are already sitting in the heavenly realm. Ikaw ay nakaupo na doon sa That kalangitan. blessing of the kingdom will come here right now as you live every day in your life. At yung pagpapalang ito ng kaharian ay darating dito kung saan ka naroon. And this amazing blessings will be shown through you. At yung pambihirang pagpapalang ito, biyayang ito ay ipapakita sa iyo. Grace of God shown through you. At ito ay maipapakita sa pamamagitan mo. Let's read verse 7 together. So that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. What is he planning to do? Ano yung nais niyang gawin? To show the immeasurable blessings of the heavens Ipakita niya yung hindi masukat na pagpapala ng kalangitan that is in Jesus Christ na nagmula kay Hesus Kristo through you. sa pamamagitan mo. Amen. Amen. Through your church, Sa pamamagitan ng iyong simbahan, through your life, sa iyong buhay, through your family. sa iyong pamilya. He wants you to show this treasure. Gusto niyang ipakita yung kayamanang ito. You know, we like women wear jewelries and things. At gusto natin yung mga babae na merong mga And suot even na lahas. guys, we wear a nice watch At sometimes. kahit tayo rin mga lalaki, nagsusuot tayo You ng know, mga when you relo. buy a nice clothes, or sometimes. Bibili tayo ng magandang You may damit. buy a nice shoes. At magandang sapatos. You know, when you buy a nice watch, what do? Pag bumili ka ng magandang relo, anong ginagawa mo? Do you hide it like this? Tinatago mo ba yon? No, you go, I'm kind of tired today. At papakita mo yun. Ganun. Oh, hey, what time is it right now? Anong oras na ba ngayon? Oh, hello. Hello. You want to show off. Gusto mo yung ipakita, When you're ipagyabang. wearing a nice jewelry, do you hide it? Kapag nagsuot tayo ng magandang alahas, No, itatago ba natin? you want to show it to people Gusto mo itong ipakita sa mga tao. so that people can see. Para makita ng mga tao. Do you buy nice clothes and cover it with a blanket? At kayo ba mo bili ng magandang damit at tatakpan nyo ng No, kumot? you wear it so that others can compliment it. Oh, that's a nice clothes you have. Sinusuot nyo to para yung mga tao makita nila at sabihin nila, ang ganda naman suot mo. God gave you this amazing gospel. Binigay sa iyo ng Diyos yung pambirang He has gospel given na ito. us salvation. At binigyan niya tayong kaligtasan. What are we to do? Anong kailangan natin gawin? We need to show it to the world. Kailangan nating ipakita ito sa mundo. Amen? Amen. How do you show it? Paano nyo ito pinapakita? By your life of enjoying the gospel. So magitan ng inyong buhay na nag-i-enjoy sa gospel. Immeasurable riches, as we said today. Sabi dito, hindi masukat na kayamanan. You cannot see the value of this gospel. Hindi mo makita yung halaga ng gospel All nito. the treasures in this entire universe will not equal to the gospel God has given you. Lahat ng yaman dito sa mundo ay hindi makakapantay doon sa gospel na ibinigay sa iyo ng Diyos. This is the kind of reflection God wants to show to the world through you. Ito yung nice na ipakita ng Diyos sa mundo sa pamamagitan mo. But what do you look like when you look in the mirror? Pero ano yung itsura nyo pag tumingin kayo sa salamin? You got the weight on your shoulder like, Ganun yung itsura nyo. It doesn't match this verse, does it? Hindi siya tugma dito sa verse. Throughout this week, remember, Ngayong linggo, isipin natin. under wrath to under grace. Mula doon sa puot, patungo doon sa biyaya. Before you used to look like, now what you should look like. Dati ganito yung itsura mo, ngayon ganito yung itsura mo. Amen? Amen. You are under grace. Tayo ay nasa ilalim Say ng with me, biyaya. I am under grace. I am under grace. One more time, I am under grace. I am under grace. Amen. Amen. That is why what we are is this. Kaya ito tayo. We are God's masterpiece. Tayo ay God's masterpiece. Let's read verse 10 together.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. What are you? Ano kayo? You are God's workmanship. Kayo ay workmanship ng Diyos. You are God's masterpiece, Kayo ay masterpiece ng Diyos. created through Jesus Christ. Kayo ay nilikha sa pamamagitan ni Jesucristo. You know, my children are going to art class. Yung aking mga anak ay pumapasok sa art And class. there they draw things, right? At sila ay nagdo-drawing ng They mga draw a bagay-bagay. turtle. Ng mga pagong, They draw an elephant. elepante, They draw a tree. mga puno. It doesn't look all that amazing right now. At ngayon, hindi pa ito mukhang maganda. But when they bring it home, what do I say? Pero pag dinadala nito sa bahay, ano sasabi Oh, ko? wow, what a wonderful picture you drew. Sabi ko na, napakaganda ng ginawa mo. It's a masterpiece. Ito ay masterpiece. And I hang it in the wall. At nilalagay ko doon sa dingding. Proudly hang it in the wall. At nilalagay ko sa dingding. I would hang it next to a $5 million masterpiece. I would still hang that in the wall. At ilalagay ko pa rin to doon sa tabi ng mga $5 million na masterpiece. For me, that has more value than a $5 million masterpiece. At para sa akin, mas mahalaga yon kaysa doon sa mga $5 million na masterpiece. To God, you are His masterpiece. Para sa Diyos, kayo yung kanyang masterpiece. Amen? Amen. You are God's workmanship. Kayo ay ginawa ng Diyos. Don't ever look down on yourself. Never. Huwag yung tignang mababa ang iyong sarili. You are created in the image of God. Kayo ay nilikha sa imahe ng Diyos. The broken image restored by the working of Jesus Christ. Yung nawasak na imaheng ito ay pinanumbalik sa pamamagitan ng trabaho ng You are Jesucristo. God's masterpiece. Kayo ay masterpiece ng We Diyos. have to remember that. Kailangan nyo yung alalahanin. Why did He create us? Bakit niya tayo nilikha? For good works. Para sa mabuting gawa. It says in today's verse that Jesus, for good works, you were created. Sabi niya dito, kay Jesus, para sa mabuting gawa. What are good works? Ano yung mabuting gawa? Giving to the poor, Yung magbigay sa mahirap building something to the needy people. at magtayo ng bagay para sa mga nangailangan. Even the worldly people can do those things. Kahit yung mga makamundong tao, magagawa nila yon. The one thing that those other people cannot do, Pero mayroong isang bagay na yung mga taong yun hindi na kayang gawin. sharing the life of Jesus Christ. Yung pagbahagi ng buhay ni Jesucristo. Leading other into true salvation. Ibig sabihin, dalhin yung mga tao sa tunay na Every kaligtasan. work you do for salvation, that is good work. Yung mga ginagawa natin, yung mga bagay na ginagawa natin para sa kaligtasan, ito So ay we have our magandang brothers and sisters trabaho. in Pakistan here. Meron tayong mga kapatid mula sa Pakistan Why dito. have we welcomed them here? Bakit natin sila pinapunta rito? Because we want them to be the leaders who can save Pakistan. Kasi gusto natin sila na maging mga leader na iligtas And sa Pakistan. for that purpose, lots of our church members are devoting their life for this meeting. At para dahil dito, yung mga church member natin ay nagde-devote ng kanilang buhay para Even sa... cleaning, even cooking, even taking out the trash. At naglilinis, nagluluto, at nagtatapon ng basura. Some giving their devotion. At yung iba, nagbibigay ng kanilang There's debosyon. nothing little about what we are doing before God. At walang maliit sa mga bagay na ginagawa natin sa harap ng Diyos. Why do we do it? Bakit natin ito ginagawa? Because it's a good work. Dahil ito ay magandang A good gawa. work of leading others into salvation. Yung paglilid sa mga tao sa kaligtasan. What kind of work is it? Anong klaseng trabaho ito? Work that God has prepared for us. Yung trabaho na inihanda ng Diyos para sa atin. What we are doing now, it's possible because God prepared it for us. Itong ginagawa natin ngayon ay posible dahil ito ay inihanda ng Diyos para He sa atin. has prepared it beforehand that we should walk in them. Ito ay inihanda ng Diyos sa atin simula pa para tayo lakaran natin ito. Without the roads, we cannot drive on them. Kapag walang daan, hindi tayo makakapag-drive. Without being prepared, we cannot do things. Kung hindi tayo handa, hindi natin magagawa yung mga bagay-bagay. God has prepared for us so that we can walk in them. Ang Diyos ay naghanda para sa atin para lakaran natin ito. Every plan of God, God has already prepared for us. At lahat ng plano ng Diyos, ito ay inindahan na niya para sa atin. All we have to do is what? Ang kailangan natin gawin ay ano? Walk in the prepared plan of God. Kailangan nating lakaran yung inihandang daan ng Diyos. Very simple, amen? Dali lang, di ba? Amen? Amen. You were under wrath, now you are under grace. Tayo ay nandoon sa ilalim ng puot, pero ngayon nandun tayo sa So ilalim ng what biyaya. is God's plan for you throughout this week? Ano yung plano ng Diyos sa iyo ngayong linggo? Restore true thanksgiving.
Ipanumbalik yung tunay na pasasalamat. And let the world know how thankful you are because of Jesus Christ. At hayaan mo na makita ng Diyos kung gaano ka nagpapasalamat dahil kay Kristo. Continue on the good work that God has prepared for us. At magpatuloy tayo doon sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin. The good work of saving the lost souls. Yung mabuting gawa ng pagliligtas ng mga kaluluwa. We call this work shining the light. Tinatawag natin ito na pagpapaliwanag ng ilaw. So shine the light in the darkness, Pagpapaliwanag ng ilaw mula doon sa kadiliman. so that all may see and be saved. Para lahat ay makakita at maligtas. Shine the light to yourselves. Paliwanag ang ilaw sa iyong Shine the sarili, light to your friends. sa iyong kaibigan, Shine the light to the family. at sa iyong pamilya, Shine the light to your workplace. sa iyong trabaho, Shine the light in your schools. sa iyong eskwelahan, Shine the light in our church. sa iyong church, Shine the light in this place. at dito sa lugar na ito. Let us be used by God to save many, many people. At hayaan natin tayo magamit ng Diyos para magligtas ng maraming tao. Under wrath to under grace. Mula doon sa pagkapuot, mula sa papunta sa biyaya. Let's pray. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for your amazing blessings. Masalangin, salamat po sa iyong pambihirang Thank you pagpapala. for saving us who are under wrath to being under your grace. Salamat sa pagligtas sa amin mula sa puot patungo sa biyaya. May this blessing of salvation reflect through us into this world. Nawa ang pagpapalang ito ng kaligtasan ay may pakita namin sa mundo. That through us, many, many people will be saved. Upang sa pamamagitan namin ay maraming tao ang maligtas. Especially bless our brothers and sisters from Pakistan. At ganoon din, pagpalain niyo po yung aming mga kapatiran mula sa Pakistan. Bless them to be a true leaders who can save all of Pakistan. Pagpalain niyo po sila para sila ay maging tunay na leaders upang iligtas ang Pakistan. We thank you and love you. Pray these things in the name of our Lord Jesus Christ. Salamat po ito yung aming panalangin sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Amen.